Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Nur Miswari hinatulang guilty sa kasong graft ng Sandigan Bayan. Lalaki nasawi sa pamamaril sa Caloocan City. 9 na katao patay, hindi bababa sa 78 sugatan sa campaign rally sa Mexico. At pagbaba ng US travel restrictions sa ilang lugar sa Mindanao, ikinatuwa ng Department of Tourism. Ako po si Cesar Sorian, kasamang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM Governor at Moro National Liberation Front o MNLF Founding Chairman Nur Miswari para sa kasong graft. Nag-ugat ang kanyang kaso mula sa umano'y maanumalyang pagbili ng educational materials na nagkakahalaga ng 77 million pesos mula taong 2000 hanggang 2001 noong nanunungkulan pa ito bilang gobernador ng ARMM. Guilty si Miswari at ang 6 na iba pa ng 2 counts ng katiwalian na may sentensyang mula 6 hanggang 8 taong pagkakakulong sa kada bilang ng graft at hahatulan ng perpetual disqualification sa public office. Sa kabila nito, pinawalang sala naman ng anti-graft court ang grupo ni Miswari sa kasong malversation of public funds dahil umano sa kakulangan ng merit sa nasabing kaso. Kaugnay niyan, magsusumiti raw ng apela ang kampo ni Miswari sa graft conviction ng Sandigan Bayan laban sa kanya. Nakahandusay at duguan ang katawan ng isang lalaki nang matagpuan ito ng mga residente sa barangay 176 sa Caloocan City nitong Huwebes ng gabi. Ayon sa mga otoridad, biktima ng pamamaril ang lalaki na nasa edad 20 hanggang 25 anyos at hindi tukoy ang pagkakakilanlan nito. Ngunit saad nila may tattoo raw sa kanang tagiliran ng biktima at posibleng dayo lamang sa lugar. Batay naman sa salaysay ng mga nakakita sa biktima bago mangyari ang pamamaril, may kasama raw ito na isa pang lalaki na may suot na puting t-shirt, jersey shorts at may dalang helmet na posibleng may kinalaman sa pagkamatay nito. Sa ngayon, pinaghahanap pa ng pulisya ang umano'y salarin habang patuloy pa ang kanilang investigasyon sa nangyayari. Nasawi ang 9 na katao matapos magkulap ang stage sa campaign rally ng isang presidential candidate sa Mexico. Nangangampanya si Mexican Presidential Jorge Alvarez Maynez sa San Pedro Garza Garcia sa Leon Miyerkules ng gabi oras sa Mexico nang biglang bumugso ang malakas na hangin na nagpatumba sa entablado. Bukod sa 9 na nasawi kung saan kabilang ang isang bata, hindi bababa sa 78 katao ang sugatan sa insidente, ayon kay Nuevo Leon Governor Samuel Garcia. Nakaligtas naman si Maynez na nooy nasa entablado rin kasama ang iba pang tumatakbo nang maganap ang trahedya. Kasunod nito, kinansela na ni Maynez ang mga sumunod niyang kampanya para tiyakin ang kaligtasan ng mga sugata. Ikinatuwa ng Department of Tourism o DOT ang desisyon ng United States na ibaba ang kanilang travel alert restrictions sa 4 na lugar sa Mindanao. Sa interview kamakailan kay DOT Secretary Cristina Frasco, sinabi nito na malugod na tinatanggap ng kanyang tanggapan ang hakbang na ito ng US. Dagdag pa ng DOT Secretary, napatunay lang ito na handa ng tanggapin ng mundo ang Mindanao bilang isang tourist destination. Kamakailan lang nang ibaba ng US sa kategoryang Alert Level 2 o Exercise Increased Caution mula sa Alert Level 3 o Reconsider Travel ang Davao City, Davao del Norte, Siargao Island at Dinagat Island. Dagdag pa ni Frasco na bumuo sila ng Memorandum of Agreement kasama ang Department of National Defense at Department of the Interior and Local Government para tiyakin ang kapayapaan sa pag-unlad ng turismo sa Mindanao. Para sa Kidlat News Update, Renz Rinon, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.